Paano kung ang propesya na hindi mo pinansin ang siyang susi sa iyong hinaharap? Si Nostradamus, ang taong nakakita ng mga siglo sa hinaharap, ay nag-iwan ng mga babala na ngayon ay nagbubuka sa ating mga mata. Hindi ito aksidente, hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga palatandaang nakasulat sa mga bituin, sa ating mga panaginip, at sa katahimikang bigla na lamang pumapalibot sa atin. Marami ang nagduda, ngunit ang mga nakikinig ay natatagpo ang handa, protektado, at pinagpala. Hindi ito basta kwento lamang, maaari itong maging mensaheng magbabago ng iyong kapalaran magpakailanman. Handa ka na bang tuklasin ang katotohanang maaaring magbago ng iyong buhay? Sa loob ng maraming siglo, kilala si Nostradamus bilang si propeta ng kapalaran, isang taong ang mga bisyon ay umabot lampas sa mismong panahon. Ang kanyang mga salita, nakabalot sa mga bugtong at simbolo, ay umalinggaw sa bawat henerasyon, nagdulot ng takot at pagkamangha. At dito sa Pilipinas, kung saan ang pananampalataya at mga pamahiin ang gumagabay sa ating araw-araw, ang kanyang mga propesya ay mas lalo nating nararamdaman sa puso. Tayo'y mga taong naniniwalang may mga mensahe ang panaginip, na may mga sagot ang kandila, at na ang ating mga ninuno ay naglalakad sa tabi natin sa katahimikan. Kaya't kapag nagsisimula ng maganap ang isang propesya, hindi lamang ito nagiging bahagi ng kasaysayan, nagiging personal ito. Hindi ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa kamalayan. Binalaan tayo ni Nostradamus na darating ang malalaking pagbabago na may kasamang nakatagong mga palatandaan, at narito na ang mga iyon. Kung nakararamdam ka ng biglang kilabot, nakakarinig ng mga bulong, o nakakakita ng mga pattern na hindi mo maipaliwanag, para sa iyo ang mensaheng ito. Ngayong gabi, ating susuriin kung ano ang kanyang nakita, at kung bakit ito mahalaga sa iyong kapalaran. Ang propesya mismo. Si Nostradamus ay hindi lamang isang taong may mga bisyon, isa siyang mensahero na nakakita ng mga pattern sa kaguluhan ng panahon. Ang kanyang mga sinulat, na kilala bilang mga quatrain, ay puno ng mga palaisipan at nakatagong kahulugan. Sa loob ng maraming siglo, sinikap ng mga iskolar na unawain ang kanyang mga salita, at bagamat patuloy ang mga pagtatalo, may isang katotohanan na nananatili. Ang kanyang mga propesya ay umalingaw sa kasaysayan sa paraang hindi maaaring baliwalain. Isa sa kanyang pinakahiwagaang babala ay ang bisyon ng biglaang katahimikan bago ang malalaking pagbabago. Nagsalita siya tungkol sa mundong yayanigin, hindi lamang ng mga digmaan o sakuna, kundi ng mga di nakikitang puwersa na humuhubog ng kapalaran ng buong mga bansa. Para sa nakararami, maaaring tunog malabo ito, ngunit para sa mga naniniwala sa mga palatandaan, buhay ang mga salitang ito. Para sa mga Pilipino, na mula pa noon ay nagtitiwala sa pamahiin at gabay espiritual, ang mga salita ni Nostradamus ay hindi mga bugtong kundi mga paalala. Alam natin na ang kapalaran ay unang bumubulong bago ito kumulog. Pag-isipan mo, napapansin mo ba kung paanong nagbibigay babala ang buhay bago may mangyari? Ang biglang paglamig ng hangin sa gabi, ang kakaibang panaginip na paulit-ulit, ang apoy ng kandilang kumikislap ng walang dahilan, ang biglaang pananahimik ng mga ibon, lahat ng ito ay mga palatandaan na itinuro ng ating mga nakatatanda na huwag baliwalain. Si Nostradamus, sa loob ng maraming siglo, ay tinuturo ang parehong katotohanan na ang sansinukob ay hindi kikilos nang hindi muna nag-iwan ng mga bakas. Inilarawan niya sa kanyang propesya ang itim na aninong dumaraan sa mga bansa, dala hindi ng mga hukbo kundi ng katahimikan. Para sa marami, ito ay binigyang kahulugan bilang sakit, tunggalian, o maging mga di nakikitang laban sa espiritu. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi nito ay hindi ang mismong pangyayari, kundi ang paghahanda. Binalaan tayo ni Nostradamus na huwag mamuhay sa takot, kundi sa kamalayan, na buksan natin ang ating mga mata sa mga palatandaan na inilalagay ng kapalaran sa ating paligid. Sa pusong Pilipino, malalim ang pagtunog nito. Alam natin na kapag umuungal ang aso sa hating gabi, higit pa ito sa ingay, ito'y tanda. Kapag nanaginip ang isang tao ng nabaling ngipin, hindi ito imahinasyon lamang, ito'y babala. Kapag nakaramdam tayo ng kilabot ng walang dahilan, nagdadasal tayo, sapagkat alam nating may nagsasalita mula sa di nakikitang daigdig. Si Nostradamus, bagamat malayo at matagal nang pumanaw, ay nagsasalita ng parehong wika ng kapalaran na matagal nang nauunawaan ng ating mga ninuno. At ngayon, habang nagbubukas ang kanyang propesya, maraming tao sa buong mundo ang nagsisimula ng maramdaman ang matagal ng alam ng mga Pilipino na ang tadhana ay hindi dumarating ng walang bulong, palatandaan o mensahe. Ang kanyang nakita noon ay hindi para takutin tayo, ito ay para ihanda tayo. Para ipaalala na ang mga biyaya at pagsubok ay laging magkasabay dumarating,
at na ang mga gising sa mga palatandaan ay alam kung paano ligtas na lalakad sa gitna ng mga ito. Kaya kung nakakaramdam ka ng kakaiba nitong mga nakaraang araw, mga panaginip na nananatili, mga kakaibang pattern, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, bigla ang mga katahimikang mabigat ang pakiramdam, unawain mo ito. Hindi mo lamang ito iniimahina. Ikaw ay ginagabayan. Ang babala ni Nostradamus ay hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa kapalaran na nananawagan sa iyo na magbantay. At gaya ng kanyang isinulat, ang mga palatandaan ay wala na sa hinaharap, naririto na sila, nabubuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga palatandaan at pagpapakita sa araw-araw na buhay. Noong nagsalita si Nostradamus tungkol sa mga babalang nakatago sa katahimikan, inilarawan niya ang isang bagay na lubos na nauunawaan nating mga Pilipino, na ang kapalaran ay hindi laging sumisigaw, ito ay bumubulong. Puno ang ating mga buhay ng mga banayad na palatandaang madalas binabaliwala ng marami, ngunit pinapansin ng marurunong. Hindi ito mga aksidente. Ito'y mga sinulid ng tadhana na tahimik na humahabi sa ating paligid. Naramdaman mo na ba ang biglaang pag-agos ng kilabot sa iyong balat, kahit mainit ang gabi? Sabi ng ating mga nakatatanda, ito ay palatandaan na may di nakikitang enerhiya sa paligid, na ang mundo ng espiritu ay lumalapit. Binalaan ni Nostradamus ang mga ganitong sandali, kapag nagiging mabigat ang hangin bago dumating ang pagbabago. Para sa mga nakikinig, ang mga kilabot na ito ay hindi walang saysay, paalala ito na manalangin, maghanda, at maging mapagmatsyag. Ang mga panaginip ay isa pang pintuan kung saan nagbubukas ang mga palatandaan. Sa tradisyong Pilipino, ang mga panaginip ay hindi kailanman basta panaginip lang. Kapag nanaginip ka ng nabaling ngipin, sinasabing ito ay babala ng karamdaman o pagkalugi sa pamilya. Kapag malinaw na tubig ang napanaginipan, ibig sabihin ay darating ang mga biyaya at kapayapaan. Madalas ding isinusulat ni Nostradamus ang mga bisyon na dumarating sa kanya sa gabi, mga simbolo at larawan na nagbubunyag ng katotohanan sa labas ng ating gising na mundo. Katulad ng ating mga ninuno, alam niya na sa panaginip nagsasalita ang kaluluwa. Minsan, ang mga palatandaan ay nakikita sa kalikasan. Isang ibon ang biglang pumasok sa bahay, o isang paru-paro ang lumitaw sa bintana sa hating gabi, hindi ito basta-basta lamang. Sila ay mga mensahero. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag may itim na paru-paro na pumasok sa bahay, maaaring isang kamag-anak ang dumadalaw bilang espiritu. Kapag tumilaok ang mga manok sa kakaibang oras, ito ay maaaring paraan ng tadhana para tayo ay paalalahanan. Ang mga paniniwalang ito ay hindi lamang pamahiin, bahagi ito ng mas malawak na wika na sinasalita ng sansinukob sa mga handang makinig. Sa kanyang mga bugtong, inilarawan din ito ni Nostradamus, mga hayop, bituin, at mga elemento na kumikilos sa mga pattern upang ibunyag ang darating. Maging sa katahimikan ng apoy ng kandila, ipinapakita ng kapalaran ang kanyang kamay. Magsindi ng puting kandila sa panalangin at obserbahan ito. Kapag ang apoy ay matatag at maliwanag, ibig sabihin narinig ang iyong dasal, malinaw ang iyong landas. Ngunit kapag ito'y kumikislap o bumubuo ng kakaibang mga hugis, nakikinig ang di nakikitang mundo, sinusubukan o binabalaan ka. Matagal nang isinasagawa ng ating mga ninuno ang ganitong ritual bago pa man isinilang si Nostradamus, ngunit sumasalamin ang kanyang mga propesya sa parehong katotohanan na ang liwanag ay laging nagbubunyag ng nakatago sa dilim. Maging ang mga numero ay makapangyarihang palatandaan. Napapansin mo ba ang mga numerong paulit-ulit lumalabas, tulad ng 11 oras 11 minuto sa orasan, o 7 na biglang sumusulpot sa iba't ibang lugar? Hindi ito mga pagkakataon lamang. Marami ang naniniwalang ang mga numerong nauulit ay paraan ng sansinukob upang ipadala ang mensaheng ang tadhana ay umuukit ayon sa dapat nitong tahakin. Ginamit din ni Nostradamus ang mga numero, bituin, at kalendaryo upang hubugin ang kanyang mga bisyon, naniniwalang ang oras mismo ay may dalang banal na mga kodigo. Ang mga palatandaan ay nasa paligid kung tayo'y hihinto lamang sandali upang mapansin. Ang biglang pananahimik ng isang silid na puno ng tawanan. Ang pakiramdam na may nagbabantay sa iyo kahit nag-iisa ka. Ang bigat ng hangin bago ang isang bagyo. Hindi ito mga hungkag na sensasyon, bahagi ito ng propesyang nabubuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Palaging sensitibo ang mga Pilipino sa mga pagpapakitang ito, at ang ganitong pagiging bukas ang siyang naghahanda sa atin. Ang babala ni Nostradamus ay hindi isang misteryo para sa atin, ito ay pagpapatibay ng matagal na nating alam, na ang kapalaran ay hindi dumarating ng hindi kumakatok,
at ang mga nakikinig sa pagkatok ang siyang ligtas na nakakatawid sa pinto. Cultural at spiritual na koneksyon. Upang tunay na maunawaan kung bakit napakalalim ng pag-alingaw ng mga propesya ni Nostradamus sa ating mga buhay, kailangan nating balikan ang ating sariling ugat, ang kulturang Pilipino, kung saan magkaugnay ang pananampalataya, pamahiin, at kapalaran. Bago pa man isinulat ng Pranses na propeta ang kanyang mga quatrain, naniniwala na ang ating mga ninuno na ang di nakikitang mundo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga palatandaan, ritual, at pamahiin. Sa katotohanan, ang nakita ni Nostradamus mula sa malayo ay matagal na nating yakap sa ating puso. Isang halimbawa ay ang simpleng baso ng tubig na may asin na inilalagay sa tabi ng kama. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ito ng maraming Pilipino, naniniwalang sinisipsip nito ang negatibong enerhiya at di nakikitang panganib sa gabi. Kapag paggising sa umaga ay tila mabigat ang tubig o may bula, alam nating kinuha na nito ang dapat sanang makasama sa atin. Maaaring maliit na kilos ito, ngunit isa itong panangga na hinabi ng pananampalataya. Sa isang paraan, katulad din ito ng mensahe ni Nostradamus, maghanda, magproteksyon, at maging mulat sa mga bagay na gumagalaw sa dilim. Isa pang makapangyarihang ritual ay ang pagsisindi ng puting kandila. Itinuro sa atin ng ating mga nakatatanda na ang apoy ay hindi lamang nagbibigay liwanag, dinadala nito ang ating mga panalangin sa di nakikitang mundo. Kapag matatag ang apoy, ibig sabihin ay may kapayapaan, kapag ito'y kumikislap, maaaring may kaguluhan o presensyang malapit. Madalas ding banggitin ni Nostradamus ang apoy bilang simbolo ng pagkawasak at pagbubunyag. Katulad ng ating mga ninuno, nakita rin niya ang apoy bilang mensahero ng kapalaran. Naniniwala rin tayo sa mga bulong ng ating mga ninuno. Sa tradisyong Pilipino, ang mga yumao ay hindi lubusang nawawala, patuloy silang gumagabay sa atin sa pamamagitan ng panaginip, biglaang kilabot, o ang pabiglang paglitaw ng bango ng bulaklak. Kapag may yumao, nag-iwan tayo ng pagkain at kandila, nananalig na dadalaw ang kanilang espiritu. Si Nostradamus rin ay naniwala na ang mga tinig mula sa nakaraan ay maaaring humubog ng hinaharap, na inuulit ng kasaysayan ang sarili nito gaya ng isang buhay na espiritu. Kaya naman hanggang ngayon, buhay pa rin ang kanyang mga propesya. Ang mga pamahiin ay nagpapaalala rin sa atin ng kahalagahan ng balanse. Kapag may nawala, may darating. Kapag may umalis, may bagong dumarating. Tinuturo nito na ang tadhana ay laging nagbabalik ng kung ano ang nawala. Sa kanyang mga sinulat, binanggit ni Nostradamus ang mga siklo ng pagkawala at pagbabagong buhay ng mga katapusan na laging may kasamang binhi ng bagong simula. Matagal na nating nauunawaan ang katotohanan ito, hindi bilang hula, kundi bilang paraan ng pamumuhay. Kahit ang mga simpleng kilos natin araw-araw ay may taglay na kapangyarihan. Ang pagwalis sa gabi ay sinasabing nag-aalis ng biyaya. Ang paglalagay ng barya sa bagong pitaka ay nag-aanyaya ng yaman. Ang pagkatok sa kahoy ay nagtataboy ng malas. Para sa iba, maaaring mukhang pamahiin lamang ito. Ngunit para sa atin, ito ay mga sinulid ng koneksyon sa pagitan ng nakikita at di nakikita. Isa itong paraan upang makipag-alin sa parehong puwersang isinulat ni Nostradamus noon pa man. At marahil ang pinakamakapangyarihang koneksyon sa lahat ay ang panalangin. Para sa Pilipino, ang panalangin ay hindi lang salita, ito'y enerhiya, layunin at pagsuko. Maaaring bulong lang sa katahimikan, awit sa nobena, o dasal sa rosaryo, ang panalangin ang bumubukas sa pinto sa pagitan natin at ng kapalaran. Alam ni Nostradamus na ang pananampalataya ay humuhubog sa hinaharap, at binalaan niya na ang mga walang pananalig ay mananatiling bulag sa mga palatandaan. Pinatotohanan ito ng ating kultura, sapagkat matagal na tayong nagtitiwala na ang kamay ng Diyos, at ang bulong ng di nakikita ang siyang gumagabay sa bawat hakbang natin. Sa totoo lang, ang babala ni Nostradamus ay hindi banyaga sa atin. Nasa loob na ito ng ating mga tahanan, nasa ating mga ritual, sa paraan natin ng pagtanaw sa mundo. Buhay ang propesya sa bawat basong may asin, bawat kisap ng kandila, bawat panaginip na nananatili paggising. Paalala ito na hindi tayo kailanman iniwan ng gabay, sapagkat ang tadhana ay matagal nang kasama sa ating landas. Emosyonal na pagtindi, ang pagbubukas ng kapalaran. Noong binanggit ni Nostradamus ang mga anino at katahimikan bago ang malalaking pagbabago, hindi lamang siya tumutukoy sa mga sakuna. Tinukoy niya ang pagbabago, ang mismong kapalaran na lumalapit sa ating mga buhay. At dito nagiging personal ang kanyang mga salita, hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Sapagkat ang propesya ay hindi nangyayari sa malayong lugar, nangyayari ito dito mismo,
sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, at sa bawat araw na ating pinipili ang ating landas. Isipin mo ang mga sandali kung kailan tila bumibigat ang oras, kung kailan parang humihinto ang hangin. Hindi ito mga hungkag na espasyo. Ito'y mga lagusan. Alam na alam natin ito bilang mga Pilipino. Madalas tayong paalalahanan ng ating mga nakatatanda na bago may mangyaring malaki, mabuti man o masama, nagbibigay muna ng babala ang buhay. Isang biglang pananahimik sa maingay na silid. Isang aso na umuungal sa gitna ng gabi. Isang apoy ng kandila na sayaw ng sayaw habang ikaw ay nananalangin. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito'y mga bulong ng kapalaran na naghahanda sa atin sa kung ano ang susunod. Isinulat ni Nostradamus na darating ang panahon kung kailan ang mundo ay magmumukhang hati-hati, ngunit palihim na pinagbubuklod ng isang tadhana. Hindi ba't ito'y pamilyar? Sa ngayon, nakikita natin ang mga bansa na nahihirapan, ang mga tao na nagkakawatak-watak, at ang mga pamilya na naghahanap ng kasagutan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kaguluhang ito, may hinahabing ugnayan ang kapalaran. Ang tahimik na nararamdaman ng isa ay napapanaginipan ng iba. Ang kinatatakutan ng isang bayan ay nararanasan na ng isa pa. Parang pinapaalala ng propesya, hindi tayo magkakahiwalay, kundi bahagi ng mas malawak na disenyo. At dito sa Pilipinas, mas malakas natin itong nararamdaman. Matagal nang nakaugat sa ating kultura ang pakikinig sa mga palatandaan at pahiwatig, ang kakayahang marinig ang hindi sinasabi ng iba. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagsasabing may paparating. Naramdaman mo na rin ba ito? Ang biglaang kabang hindi maipaliwanag. Ang panaginip na bumubulaga sa madaling araw at hindi mo na makalimutan. Ang mga numerong paulit-ulit lumilitaw. Ang katahimikang tila may dalang bigat. Hindi ito basta-basta. Bahagi ito ng propesyang unti-unting nabubuhay sa paligid natin. Ngunit ang babala ni Nostradamus ay hindi kailanman para takutin tayo, ito ay para ihanda tayo. Nakita niya na ang mga taong maglalakad ng nakapikit ay madadapa, ngunit ang mga magbubukas ng kanilang mga mata sa kapalaran ay makakatagpo ng gabay at proteksyon. Sa paraang ito, ang kanyang propesya ay hindi sumpa, kundi isang regalo. Isang paanyayang magising, mag-alin, at magtiwala na ang di nakikitang mundo ay gumagabay sa atin tungo sa lugar kung saan tayo talaga nararapat. Ang kapalaran ay hindi dumarating upang sirain tayo. Dumadating ito upang hubugin tayo. Katulad ng unos na nagpapalinaw ng langit at apoy na naglilinis ng kagubatan, ang malalaking pagbabago ay laging sinusundan ng panibagong simula. Malinaw itong nakita ni Nostradamus. At tayong mga Pilipino, sa ating pananampalataya at pamahiin, matagal na nating alam ang katotohanan ito, kapag may nawala, may darating. Kapag may nawala, may kapalit. Ipinapaalala ng propesya na ang bawat katapusan ay pintuan tungo sa panibagong simula. Kaya huwag kang matakot sa mga palatandaang nararamdaman mo. Sa halip, yakapin mo ito. Tingnan mo ito bilang patunay na ikaw ay piniling magising sa mahalagang sandaling ito sa kasaysayan. Bawat kilabot na iyong nararamdaman, bawat panaginip na ayaw mawala sa umaga, bawat kisap ng ilaw sa dilim, lahat ito ay kapalarang tuwirang kinakausap ka. Isinulat man ni Nostradamus ang kanyang mga salita daan-daang taon na ang nakalipas, buhay na buhay ito ngayon, nangyayari sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa iyong kinabukasan. Ang propesya ay hindi malayo. Narito na ito. Nangyayari na ito. At kung binabasa mo ang mensaheng ito ngayon, ibig sabihin ikaw ay itinakdang makarinig nito. Ikaw ay itinakdang maghanda, magprotekta, at tumapak sa kapalarang matagal nang naghihintay sa iyo. Gabay at praktikal na mga ritual. Binalaan tayo ni Nostradamus tungkol sa mga anino at katahimikan, ngunit ipinaalala rin niya na bawat propesya ay may dalang panganib at proteksyon. Hindi sapat na marinig lamang ang mensahe, kailangan tayong kumilos. At dito nagiging mahalaga ang ating tradisyong Pilipino, ang ating mga pamahiin, at ang ating pananampalataya. Dito natin makikita ang mga kasangkapang kailangan upang harapin ang kapalaran ng walang takot. Ang propesya ay hindi tungkol sa pagiging walang magawa. Ito'y tungkol sa pagiging handa. Ang unang gabay, paglilinis. Sa mga panahong tila mabigat ang hangin, kapag ang mga panaginip ay gumugulo sa iyong tulog, o kapag ang katahimikan ay parang masyadong malakas, linisin ang iyong tahanan gamit ang ritual ng asin at tubig. Maglagay ng baso ng tubig na may 3 kurot ng asin sa tabi ng iyong kama bago matulog. Sa umaga, tingnan mabuti.
Kapag may bula o malabo ang tubig, nangangahulugan itong sinipsip nito ang negatibong enerhiya. Itapon ito at palitan. Ang simpleng kilos na ito ay nag-aalis ng di nakikitang anino at ibinabalik ang kapayapaan. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa paglilinis bago ang pagbabagong buhay, at ang ritual na ito'y refleksyon ng parehong katotohanan. Ikalawang ritual, ang puting kandila. Magsindi ng kandila sa gabi habang binubulong ang iyong mga hangarin, pag-ibig, kalusugan, proteksyon, kasaganaan. Obserbahan ang apoy. Kapag matatag ang apoy, matibay ang iyong landas at tinanggap ang iyong panalangin. Kapag kumikislap ito ng marahas, may mga di nakikitang puwersa sa paligid na nakikinig sa iyong mga salita. Huwag matakot. Ipagpatuloy ang iyong panalangin sapagkat ibig sabihin ay bumukas na ang daan sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng espiritual na mundo. Sa tarot, ang kandila ay sumasalamin sa suit of wands, apoy, enerhiya, at pagbabago. Simbolo ito na ang iyong kapalaran ay kumikilos. Ikatlo, gabay sa pamamagitan ng panaginip. Maglagay ng kwaderno sa tabi ng kama. Kapag nagising ka, isulat agad ang bawat detalye ng iyong panaginip, gaano man ito kaliit. Ang panaginip ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan kung paano nagsasalita ang kapalaran. Si Nostradamus mismo ay tumanggap ng mga bisyon sa panaginip, mga larawang may tagong kahulugan. Matagal na ring pinaniniwalaan ng mga Pilipino ito na ang mga panaginip ay mensahe ng mga ninuno o babala mula sa tadhana. Bigyang pansin ang mga simbolo na balingipin, malinaw na tubig, apoy, hayop, bawat isa ay may kahulugan. Sa pamamagitan ng pagsusulat, pinapahalagahan mo ang mensahe at inihahanda ang sarili sa darating. Tarot bilang gabay sa panahon ng kalituhan. Ang mga baraha tulad ng The Tower ay paalala ng biglaang pagbabago, The Star ay pag-asa, at The Wheel of Fortune ay nagpapakita ng ikot ng buhay. Tugma ang mga simbolong ito sa mga propesya ni Nostradamus, mga babala ng pagbagsak, na sinusundan ng panibagong simula. Kahit hindi ka nagbabasa ng tarot, maaari mong pagnilayan ang mga arketipong ito, kaguluhang nauwi sa kaliwanagan, katapusan na nagbubukas ng bagong simula, tadhana na patuloy sa pag-ikot. Isa pa sa mga sinaunang ritual ay ang paggamit ng mga halamang gabay. Maglagay ng bay leaf sa ilalim ng iyong unan bago matulog at ibulong ang iyong intensyon. Sinasabing dinadala ng dahon ng laurel ang panalangin sa espiritual na mundo. Kapag masigla ang iyong panaginip sa gabing iyon, ito'y palatandaan na narinig ang iyong hiling. Magsunog din ng tuyong sage o insenso sa bahay upang alisin ang mga natitirang aninong enerhiya. Ayon kay Nostradamus, ang usok na umaangat ay simbolo ng pagbabago ng lumang enerhiya na umaalis upang bigyang daan ang bago. At higit sa lahat, ang pagbigkas ng paninindigan. Isalita mo ang iyong pananampalataya. Sabihin ng malinaw. Ginagabayan ako. Pinoprotektahan ako. Handa na ako sa aking kapalaran. Sa kulturang Pilipino, ang mga salita ay may kapangyarihan. Ang ating binibigkas ay nagiging landas na ating tinatahak. Ang manifestation ay hindi lang paniniwala, ito ay pagkilos ng isip, puso, at kaluluwa na nakaalin sa tadhana. Alam ni Nostradamus na ang mga taong nagpapahayag ng kanilang kahandaan ay haharap sa pagbabago ng may tapang, samantalang ang mga nagduda ay mawawala sa landas. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang mga kilos, sila ay mga tulay sa pagitan ng babala at paghahanda, ng takot at pananampalataya. Ibinigay na ni Nostradamus ang babala, ibinigay na rin ng ating mga ninuno ang mga kasangkapan. Ngayon, nasa atin na ang desisyon na gamitin ang mga ito. Tandaan, hindi ka walang magawa. Pinili kang magising sa panahong ito ng kapalaran. At sa bawat ritual, bawat panalangin, bawat paninindigan, unti-unti mong tinatahak ang hinaharap na matagal nang naghihintay sa'yo. At kaya, bumabalik tayo sa tanong, bakit iniwan sa atin ni Nostradamus ang mga babalang ito? Upang takutin tayo ba? Hindi. Ang kanyang mga salita ay hindi sumpa, ito ay mga parolang iniwang nagniningning sa landas ng kasaysayan. Alam niya na sa mga darating na henerasyon, gaya ng atin, darating ang mga sandaling may katahimikan bago ang matinding pagbabago. Alam niya na ang tadhana ay palaging bumubulong bago ito sumigaw. At nais niya tayong maging handa. Para sa ating mga Pilipino, mas malinaw ang mensahe. Matagal na nating alam kung paano makinig. Matagal na tayong nagtitiwala sa mga palatandaan, sa pamahiin, sa mga ritual, sa mga panaginip. Mula sa baso ng tubig na may asin sa tabi ng kama hanggang sa matatag na apoy ng kandila sa gabi,
buhay pa rin sa ating kultura ang mga gawaing ito na nagpoprotekta sa atin sa oras ng dilim. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi banyaga sa atin, ito'y pamilyar. Ito'y paalala ng mga aral na matagal nang itinuturo ng ating mga ninuno. Buhay ang tadhana at nagsasalita ito ngayon. Kaya huwag mong baliwalain ang mga palatandaang iyong nararamdaman. Huwag mong isantabi ang kilabot, ang mga panaginip, ang biglaang katahimikan. Hindi ito aksidente, ito'y mga paanyaya. Paanyaya para maghanda, manalangin, maghayag ng hangarin, at tumapak sa tunay mong layunin. At kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito pagkakataon. Ang propesyang ito ay dumating sa iyo dahil itinakda ito. Hindi ito coincidence, ito'y kapalaran. Mag-comment sa ibaba ng iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang I claim and my destiny. Upang ipakita ang iyong pananampalataya at buksan ang daloy ng mga biyaya. Hayaan mong makita ng universo at ng iyong mga ninuno na ikaw ay gising, handa at ginagabayan. Sapagkat nagsimula na ang pagbubukas ng tadhana. At ikaw ang piniling maging bahagi nito.